dalawang pingnali niya. Nakatitik si Carla sa maliit na plastik na hawak niya. Angga daliri nanginginig. Dalawang malinaw na pingnali niya laban sa puting background. Isang resulta na dapat sanay magdulot ng tuwa, ng mga luha ng kagalakan, ng mga pangarap na natupad. Pero sa halip, isang malamig na takot ang gumapang mula sa kanyang tiyan, paayat sa kanyang dibdib. Ang sahing banyo ay biglang nanlamig sa kanyang mga paa. Ang katahimikan sa lupngang, kanyang maliit na apartment ay parang nakabibingi. Ang tanging maririnig niya ay ang malakas at mabilis na kabog ng sarili niyang puso. Hindi pwede, bulong niya sa sarili. Paulit-ulit. Para bang kung sasabihin niya ito ng maraming beses, maglalaho na lang na parang bula ang dalawang guhit na iyon. Napayuko siya at napasandal sa pader, naramdaman ang unti-unting pag-init ng kanyang nga mata. Bakit takot? Bakit ka ba ang nararamdaman niya sa halip na saya? Dahil kay Marco. Agad na pumasok sa isip niya ang mukhang kanyang nobyo, si Marco Gonzalez. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Matangkat, guwapo, at puno ang ambisyon. Palagi nitong sinasabi na gusto nitong maging matagumpay bago sila bumuang ang pamilya. Gusto nitong makaroon ng sariling bahay, magarang sasakyan, at isang matatang na posisyon sa kumpanya. Mga pangarap na naiintindihan niya at sinusuportahan. Pero ang dalawang linyang ito, hindi ito kasama sa plano. Hindi pa ngayon. Humugot si Carlang isang malalim na hininga. Pinipilit pa kalmahin ang sarili. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng may mamatang puno ang pag-alala. Hindi, mariin niyang sabi sa kanyang refleksyon. Mahal ako ni Marco. Oo, magugulat siya, pero sa huli, matutuwa rin siya. Mahal niya ako. Ay man. Isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang malabi habang pinipilit niyang isipin ang magagandang bagay. Isang pamilya. Isang maliit na bersyon nilang dalawa ni Marco. Isang sanggol na tatawag sa kanyang ang mama. Biglang nakaroon niyang init sa kanyang dibdib. Isang pag-asa na unti-unting tumutulak papalayo sa takot. Ito na iyon. Isang hindi inaasahang biyaya. Isang sorpresa na magpapatibay sa kanilang pagmamahalan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig pa rin ang makamay at tinawagan si Marco. Hello love, pwede ba tayong makita? May mahalaga lang akong sasabihin. Oh, sige, sa dati nating lugar. Okay, I love you. Pagbaba niya ang tawag, inilagay niya ang pregnancy test sa lupngang, isang maliit na kahon at isinilit sa kanyang bag. Oras na para harapin ang simula ngang bago nilang kabanata. Ang amoy ng kape at matamis na tinape ang sumalubong kay Carla pagpasok niya sa maliit na cafe kung saan sila unang nakdate ni Marco. Umupo siya sa paborito nilang pwesto sa tabing ng bintana at matiyagang naghintay. Bawat segundong lumilipas, mas lalong lumalakas ang kabo ngang kanyang dibdib isang pinahalong kaba at pananabik. Ilang minuto pa, pumasok na si Marco. Dala-dala ang kanyang karaniwang karisma. Nakangiti itong lumapit at hinalikan siya sa no. Sorry, na-traffic ako. Kanina ka pa? Hindi naman, kararating ko lang din. Pagsisinungaling ni Carla, ngumiti pabalik. Ang simpleng presensya lang ni Marco ay sapat na para pawiin ang kaba sa kanyang dibdib. Kumusta ang araw mo? Okay lang, meeting buong araw. Ang deming kailangang tapusin para sa bagong project, sagot ni Marco habang tinatawag ang waiter para umorder. Ikaw? Bakit parang ang seryoso mo? Sabi mo, May, mahalaga kang sasabihin. Ito na, huminga ng malalim si Carla at kinuha ang kanyang bag. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na puting kahon at marahang, itinulak ito sa ibabaw ng mesa palapit kay Marco. May regalo ako sa iyo. Nagtatakang tiningnan ni Marco ang kahon, pagkatapos ay tumingin sa kanya na may kasamang mapaglarong ngiti. Regalo? Hindi ko naman birthday Ano to? Buksan mo, sabi ni Carla. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Kinuha ni Marco ang kahon. Para siyang batang sabik na tumitingin sa isang sorpresa.
Ngunit nang buksan niya ito at makita ang laman ang pregnancy test na may dalawang malinaw na linya ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Ang kaninang masaya niyang mamata ay napalitan ng gulat, pagkatapos ay napakalito. At sa huli, nga isang bagay na hindi mabasa ni Carla, isang malamig na pader ang tila humarang sa pagitan nilang dalawa. Isinara niya ang kahon ng marahan at ibinalik ito sa mesa. Ano to, Carla? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa at walang emosyon. Seryoso ka ba dito? Ang pag-asang naramdaman ni Carla kanina ay nagsimulang gumuho. Marco, tinanong kita kung seryoso ka. Pag-ulit niya, mas may diin na ngayon. Oh, sagot ni Carla. Pinipilit na maging matatag. Magkakababy na tayo. Sinubukan niyang ngumiti. Umasang makikita rin nito ang saya sa balitang iyon. Pero imbes na ngumiti pabalik, napabuntong hininga si Marco at sumandal sa kanyang upuan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Iniiwasan ang kanyang nga mata. Carla, alam mo naman ang nga plano natin. Diba? Ang career ko. Ang pangarap natin para sa future. Hindi pa kasama to dun. Pero, nangyari na Marco. Isang biyaya to. Pakiusap ni Carla. Nararamdaman na ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tumingin si Marco sa kanya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang nga mata ay matalim na. Biyaya? Carla, paano to naging biyaya? Sira ang lahat ng plano. Hindi ako handa para dito. Ayokong maging ama. Hindi pa! Bawat salitang binitiwan niya ay parang punyal na tumutusok sa puso ni Carla. Ang maluha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mamata. Pero paano na tayo? Akala ko ba? Pinutol niya ang sasabihin nito. Ang kanyang boses ay naging malamig at malupit. Walang tayo kung ipagpapatuloy mo yan. Simple lang ang solusyon dito. Carla, huminto siya at tumitik ng diretso sa kanyang mamata. Palaglak mo yan. Gumuho ang mundo ni Carla. Ang masalitang iyon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parabang isang sirang plaka. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw. Tumayo si Marco. Kumuha siya ng pera sa kanyang wallet at padabok na inilapak sa mesa. Hindi ako magbabayad para sa isang problema na hindi ko ginusto. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Carla na nakaupo doon, mag-isa, basag ang puso at nalulunod sa katahimikan ng isang pangarap na biglang naging bangungot. Hindi na maalala ni Carla kung paano siya nakauwi. Para siyang isang kaluluwang pag-alagala, walang naririnig, walang nakikita. Pagpasok niya sa kanyang apartment at pagsarang ang pinto, doon siya napasandal. Ang katahimikan na kanina'y nakabibingi ay ngayon, parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Napopo siya sa sahig, at doon bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya kinikimkim. Hindi lang ito simpleng pag-iyak. Ito ay hagulgol. Isang malalim at masakit na pagagulgol na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang wasak na kaluluwa. Ang kanyang gabalikat ay nayayanik sa bawat hikbi. Ang kanyang pangarap, ang kanyang masayang pamilya kasama si Marco ay nakadurok-durok sa luplang ng ilang minuto. Mag-isa siya. Totoong mag-isa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Sinubukan niyang huwag pansinin, ngunit nagpatuloy ito. Isang katok na mahinahon ngunit hindi sumusuko. Pinilit niyang tumayo. Walang ganang pinunasan niya ang kanyang mapisngi at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo si Liam, ang matalik na kaibigan ni Marco. May dala itong isang maliit na paper bag na amoy, masarap na pagkain at isang ngiting handasan ng bumati sa kanya. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho. Nang makita ang kanyang itsura, ang namamaga niyang nga mata, ang namumula niyang ilong, at ang bakas ng maluha sa kanyang muha. Ang pag-alala ay agad na gumuhit sa mukha ni Liam. Carla? Anong nangyari? Ang ngiting inihanda ni Liam ay namatay sa kanyang mga labi sa sandaling iyon. Ang kaninang magaan niyang pakiramdam ay biglang bumigat na parabang may isang malaking batong ipinatong sa kanyang dibdib. Nakita na niya si Carla na malungkot dati, pero iba ito. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay basag, wasak. Carla,
Anong nangyari? Ulit niya. Ang boses ay puno ngang pag-aalala. Hindi sumagot si Carla. Nakatitik lang ito sa sahig. Ang mga balikat ay nanginginig pa rin. Dahan-dahang pumasok si Liam sa apartment at isinara ang pinto sa likuran niya. Inilapak niya ang dalang pakain sa maliit na mesa. Ang amoy ngang mainit na sabaw at kanin na dapat sanay maging pang-alif ay tila walang epekto. Iginiya niya si Carla papunta sa sofa. Upo ka muna. Sumunod ito na parang isang manika, walang sariling pag-isip. Umupo ito at niyakap ang matuhot. Doon! Sa ilalim ng madilim na ilawang sala, nakita ni Liam ang tunay na lalangang sitwasyon. Ang pamumulang ng mata nito ay hindi lang dahil sa simpleng paghiya. Ito ay bakas ng isang malalim na sakit. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya. Marco. Nangini ang kamao ni Liam sa gilid ng kanyang hita. Isang pamilyar na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Galit na laging nariyan sa tuwing nakikita niyang sinasaktan ni Marco si Carla kahit sa maliliit na paraan. Si Marco ba? Tanong niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ang pagbanggit sa pangalan ay sapat na para muling bumuhos ang mga luha ni Carla. Isang mahinang hikbi ang kumawala mula sa malabi nito. Iyon na ang sagot na kailangan niya. Hindi na siya nagtanong pa. Umupo siya sa sahig sa harap nito, hindi masyadong malapit para bigyan ito ng espasyo, pero hindi rin masyadong malayo para maramdaman nitong hindi ito nag-iisa. Hinayaan niya lang itong umiyak. Ang tanging magagawa niya sa ngayon ay ang manatili. Ang maging isang anino sa sulok na handang dumamay. Ilang oras ang lumipas. Ang gabi ay lumalim at ang tanging ilaw na lang ay mula sa poste sa labas ng bintana. Tumahan na si Carla sa pag-iyak, pero nanatili itong tulala. Inabot ni Liam ang pagkain at inilagay sa isang mangkok. Carla, kumain ka muna, mahinahon niyang sabi. Kahit kaunti lang. Humiling ito, wala akong gana. Kailangan mo, git niya. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Sa hindi malamang dahilan, ang simpleng masalitang iyon ay tila may epekto. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya at pagkatapos ay sa pagkain. Kinuha nito ang kutsara at nagsimulang kumain. Bawat subo ay tila isang malaking sakripisyo. Kinabukasan, magang umalis si Liam para pumasok sa trabaho. Pero bago iyon, dumaan siya sa isang convenience store at bumili ng gatas at tinapay. Tahimik niyang isinabit ang plastic bag sa doorknob ng apartment ni Carla bago siya tuluyang umalis. Sa opisina, hindi niya mapigilan ang sarili. Nilapitan niya si Marco sa pantry na masayang nagtitimplang kape na parang walang anumang nangyari. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Liam. Ang boses ay seryoso. Tumingin si Marco sa kanya. Itinaas ang isang kilay. Tungkol saan? Kung tungkol to sa report na pinapagawa, mamaya na. Coffee break ko. Hindi tungkol sa trabaho, mariing sabi ni Liam, tungkol kay Carla. Nawala ang ngiti ni Marco. Ibinaba nito ang tasang kape. Liam, huwag kang ngang makialam. Problema namin to. Problema ninyo? O problema na iniwan mo sa kanya para harapin mag-isa? Hindi na napigilan ni Liam ang sarili. Nakita ko siya kagabi, Marco. Alam mo ba kung gaano mo siya winasa? Nakibit balikat lang si Marco. Isang kilos na nagpaapoy sa galit ni Liam. Kinusto niya yan. Binigyan ko siyang solusyon. Ayaw niya. Anong magagawa ko? Buhay ko ang masisira. Buhay mo? Hindi makapaniwalang sagot ni Liam. Paano naman ang buhay niya? Ang buhay nga? Hindi niya itinuloy. Walang saysay. Ang kausap niya ay isang pader. Isang makasariling tao na walang pakialam sa iba kundi sa sarili niya lang. Makinig ka, kaibigan, sabi ni Marco. Tinapi pa siya sa balikat na parabang nabibigay ngang payo. Huwag mong problemahin ang problema ngang iba. Mapapagod ka lang. Tumalikot na si Marco at iniwan si Liam na nakatayo doon, nanginginig sa pinahalong galit at awa para kay Carla. Mula nun, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Kung tinalikuran ni Marco ang responsibilidad nito, siya ang mananatili sa tabi ni Carla. Naging routine na iyon. Araw-araw, mag-iwan siya ng pagkain sa pinto ni Carla. Magta-text para kumustahin. Kumain ka na?
Uminom kang vitamins mo. Simpleng mensahe na hindi laging nire-replyan ni Carla, pero alam niyang nababasa nito. Isang hapon, sinamahan niya ito sa unang check-up nito sa doktor. Tahimik lang sila sa loop ng sasakyan. Walang nagsasalita, pero ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa. Sa loop ng klinik, nang marinig nila sa unang pagkakataon ang mabilis na tibok ng puso ang sanggol sa sinapupunan ni Carla, nakita ni Liam ang unang totoong ngiti nito sa loop ng maraming linggo. Isang maliit, nanginginig na ngiti, pero isang ngiti pa rin. At para kay Liam, iyon ay katumbas ng sikat ng araw pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, hindi mapigilan ni Liam na balikan ang isang alaala. Isang alaala na pareho na nilang sinubukang ibaon sa limot ni Carla. Ilang buwan bago ang lahat ng ito, pansamantalang nag-break sina Carla at Marco. Gabi-gabi, nakikita niya si Carla na umiyak. Isang gabi, hindi na niya natiis. Kumatok siya sa pinto nito. Dala ang isang boteng anglak. Kaibigan, sabi niya, kung iyak ka, samahan na kitang ubusin yan. Naginuman sila, nagkwentuhan. Inilabas ni Carla ang lahat ng sakit ng loob niya. At si Liam, sa sobrang pag-alala at sa lihim niyang pagtingin dito, ay nasasaktan din para sa kanya. Sa kalasingan at sa bigat ng kanilang madamdamin, may nangyari, isang pagkakamali, isang gabing puno ng pagsisisi. Kinaumagahan, pareho silang nakasundo na kalimutan na ang lahat para sa pagkakaibigan, para sa kabutihan ng lahat. Napabuntong hininga si Liam sa kanyang kwarto. Ang sikretong iyon ang dahilan kung bakit mas lalo siyang nakakaramdam ng responsibilidad, hindi lang ito dahil sa pagmamahal. Ito ay dahil sa utang na loob at pagsisisi. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumabalik ang sigla ni Carla. Nagsimula na itong ngumiti ulit. Minsan, nagugulat na lang si Liam na may reply na ang text niya. Isang araw, pag-uwi niya, nakita niya itong nagdidiling ng mahalaman sa labas ng apartment. Liam, tawag nito. Isang tunay na ngiti na ngayon ang nasa labi. Salamat sa lahat. Wala yun, sagot niya. Pakiramdam niya ay namumula ang kanyang tainga. Seryoso, sabi ni Carla, ang mga mata ay mas determinado na ngayon. Napag-isipan ko na, itataguyod ko, ang anak ko, mag-isa, kakayanin ko to. Isang halong paganga at lungkot ang naramdaman ni Liam. Paganga sa katatagan nito at lungkot dahil sa salitang mag-isa. Gusto niyang sabihin, hindi ka mag-isa, nandito ako, pero pinigilan niya ang sarili. Sa parehong linggong iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang hapon, habang nag-ayos si Carla ng magamit sa kwarto para sa pagdating ng kanyang ina, masaya silang nagtatawanan ni Liam sa sala. Ilang taon na ring hindi nakakauwi ang ina ni Carla mula sa probinsya. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas ang nanay ni Carla, isang babaeng nasa mga 50 anyos na may malumanay na muka. Ngunit ang muka nito ngayon ay punong pagtataka. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang bagay na nakita niya sa basurahan, ang puting plastik na may 2 pink na linya. Tumingin ito kay Carla. Pagkatapos ay kay Liam. At pagkatapos ay pabalik kay Carla. Anak, tanong nito, ang boses ay mahina ngunit umalingaw-ngaw sa katahimikan ng buong apartment. Ano to? Isang taon nang mabilis na lumipas. Ang tanong na binitiwan ng kanyang ina ng hapong iyon ay naging simula ng isang mahaba at tapat na pag-usap. Sa una ay may gulat, pagkatapos ay may luha. Ngunit sa huli, ang nanek ay ang pag-unawa at walang pasubaling pagmamahal ngang isang ina. Ang kanyang ina ang naging kanyang bato ang nag-alaga. Sa kanya sa mahuling buwan ng kanyang pagbubuntis at ang unang yumakap, sa kanya nang isilang niya ang isang malusok na batang lalaki. Pinangalanan niya itong Leo, ang kanyang munting leon, ang kanyang lakas. Ngayon, habang nakaupo sa isang banik sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa Quezon Memorial Circle, pinanot ni Carla si Leo na masayang, tumatawa habang marahang itinutula ni Liam ang duyan nito. Ang dating babaeng wasak at punong takot ay napalitan na ngang isang inang panatag ang loop. Ang kanyang mundo ay umikot na lang sa maliit na nilalang na ito.
At sa bawat ngiti at tawa ni Leo, nabubura ang lahat ng sakit ngang nakaraan. Dahan-dahan lang, Tito Liam, baka mahilo ang prinsipe ko, natatawang sabi ni Carla habang pinupunasan ang pawis sa nu. Nako, mas gusto pa nga niya yung mabilis, sagot ni Liam, at nakikiliti pa ang bata sa tagiliran. Tingnan mo, tawa ng tawa. Umiling-iling si Carla, pero isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang malabi. Mamaya, iyak yan dahil sa iyo. Ikaw ang magpapatulog. Walang problema, mabilis na sagot ni Liam. Ang salitang tito ay naging musika na sa kanyang pandinig. Sa loob ng isang taon, siya ang naging anino nilang mag-ina. Ang tagabuhat ng stroller, ang taga-timpla ng gatas kapag pagod na si Carla, ang taga-aliw kay Leo kapag nag-iyak ito sa gabi. Hindi niya ito obligasyon, pero ginawa niya itong misyon. Ito na ang buhay ko ngayon, isip-isip ni Carla habang pinagmamasdan ang dalawa. Ang mundo ko, at masaya ako, ang alaala ni Marco ay isa na lang malayong paklat na halos hindi na kumikirot. Tara, lunch tayo. Ayan ni Liam nang mapansin nitong napapagod na si Leo. May treat. Pumayag si Carla. Nagligpit sila ng kanilang magamit at nagpunta sa isang maliit at pamilyar na restoran sa malapit. Isang lugar na hindi magarbo, pero masarap ang pagkain at laging maluwag. Habang isinusubo ni Carla ang pagkain kay Leo, at si Liam naman ay prenteng kumakain sa kanyang tapat, isang grupo ngang matao ang pumasok sa restauran. Ang kanilang mararangyang damit at malalakas na boses ay agad na umagaw sa atensyon ng lahat. Naramdaman ni Carla ang biglang paglami ng kanyang buwang katawan, nanigas siya sa kanyang kinaupuan. Nasa unahan ng grupo si Marco, nakasuot ng isang mamahaling suit na tila hindi nababagay sa simplang lugar na iyon. Sa tabi niya ay isang magandang babae na nakaputing bestida, eleganteng-elegante. At sa likod nila, ang pinakahuling taong gusto niyang makita sa balat ng lupa, si Mrs. Elvira Gonzalez, ang ina ni Marco, na nakatingin sa paligid na parabang nandidiri sa bawat sulok ng restoran. Napansin ni Liam ang biglang pagbabago sa itsura ni Carla. Sinundan niya ang tingin nito at nakita rin ang grupo. Agad na umikting ang kanyang panga. Dahan-dahan niyang inilapak ang kanyang kubiertos. Sa kasamaang palad, nakita sila ni Marco. Sa halip na umiwas, isang malapat na ngiti ang sumilay sa malabi nito. Naglakad ito papalapit sa kanilang mesa. Hila-hila ang kasamang babae. Carla! Long time no see, bati ni Marco. Ang boses ay puno ng huwad na kasiglahan. Tumingin ito kay Liam. Pare, andito ka rin pala. Hindi umimik si Liam. Tumango lang ito. Ang mamata ay matalim na nakatitik kay Marco. Sino sila, babe? Tanong ng babaeng kasama ni Marco. Oh right, MGA dati kong katrabaho, sagot ni Marco. Isabel, this is Carla, and Liam, my best friend. Guys, this is Isabel, my fiancé. Fiancé. Ang salita ay tumama kay Carla na parang isang malakas na sampal. Pinilit niyang ngumiti. Congratulations. Bago pa man makasagot si Isabel, sumingit na si Mrs. Gonzalez na ngayon ay nasa likod na nila. Tiningnan nito si Carla mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ngang pag-alipusta at panghuhusga. Pagkatapos ay tumingin ito kay Leo, na ngayon ay nakatingin din sa kanila ng may pagtataka. So, ito na pala ang bunga, sabi ni Mrs. Gonzalez. Ang bawat salita ay may bahit ng lason. Ma'am, sawi ni Marco, pero walang itong epekto. Si Isabel naman, na tila walang kamalay-malay sa tensyon, ay ngumiti ng malapat nang makita si Leo. Oh my, he's so cute! Lumapit pa ito ng kaunti para masilip ang bata. Ang glusog-glusog niya. Wow, sabi nito, puno ni pagkamanga. Pagkatapos ay tumingin ito kay Liam at pabalik kay Leo. Ngumiti ito ng mas malapat at sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. Wow, he's so cute! Kamukhang-kamukha niya si Sir Liam, no? Isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa kanilang mesa. Ang ingay ng restauran, ang makubiertos, ang usapan ng matao sa paligid lahat ay naglaho.
Naramdaman ni Carla na huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Ang kanyang mamata ay nanlalaki habang nakatitik kay Isabel, na ngayon ay tila nagtataka sa biglang pananahimik ng lahat. Dahan-dahan, na parang sa isang slow motion na pelikula, ibinaling ni Carla ang kanyang tingin kay Liam. Nakita niya ang pagkagulat at ang biglang pamumutla sa mukha nito. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin sa kanyang anak, kay Leo. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, pinilit niyang tingnan ang kanyang anak hindi bilang isang ina, kundi bilang isang estranghero. Pinag-aralan niya ang hugis ng mamata nito, ang linya ng panga, ang kurbangang malabi nito habang nakanganga. At nakita niya, isang pagkakahawik na hindi niya kailanman napansin o marahil, isang pagkakahawik na pilit na iwinagsingang kanyang isipan. Ang huling tiningnan niya ay si Marco. Hindi ito gulat. Hindi ito nagtataka. Sa malabi nito ay may isang maliit, halos hindi mapansing ngisi, isang ngiting tila may alam. Isang taong nanalo sa isang larong siya lang ang nakakaalam na nilalaro pala. Ang biyahe pawi mula sa restaurant ay binalot ng isang mabigat at hindi maputol na katahimikan. Si Leo, pagod na sa maghapong pamamasyal, ay mahimbing na natutulog sa kanyang car seat. Walang kamalay-malay sa bombang, sumabog sa mundo ng kanyang ina. Si Liam ang nagmamaneho. Ang kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang panga ay matigas. Paminsan-minsan, sumusuyap ito kay Carla. Ang magamata ay puno ng pag-aalala at ng isang bagay na hindi nito masabi. Si Carla naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, ngunit wala siyang tunay na nakikita. Ang magusali, mapuno, at mataong dumadaan ay mamalalabong imahe lang. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umulit ang masalita ni Isabel, na parabang isang sirang plaka. Kamukhang-kamukha niya si Sir Liam, no? Ang masalitang binitiwan ng walang mali siya, ngunit para kay Carla, ito ay isang batong ibinato sa isang tahimik na lawa, at ang maalon na nilihan nito ay unti-unting sumisira sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Pagdating nila sa apartment, maingat na binuhat ni Liam si Leo papasok sa silid. Si Carla naman ay naiwang nakatayo sa gitna ng sala, pakiramdam ay isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Lumabas si Liam mula sa kwarto. Carla, mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Mabilis na sagot ni Carla. Ang boses ay walang emosyon habang iniwasan ang mamata nito. Pagod ako. Gusto ko nang magpahinga. Isang buntong hininga ang kumawala kay Liam. Puno ngang pagkabigo. Sige. Pero andito lang ako sa labas kung kailangan mo ako. Alam niyang hindi siya makakatulog. Ang kanyang isipan ay masyadong magulo. Para subukang magkaroon ng kahit kaunting kontrol, ginawa niya ang isang bagay na palagi niyang ginagawa kapag nababalisa siya. Naglinis siya. Nagsimula siya sa pag-ayos ng malibro, pagkatapos ay sa pagpupunas ng gamesa. Pero kahit anong gawin niya, ang masalita ni Isabel at ang itsura ng pagkagulat sa mukha ni Liam ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa desprasyong makahanap ng ibang mapagkakaabalahan, napatingin siya sa isang sulok ng kanyang aparador. Dun, nakatago at natatabunan ng alikabo, ay isang lumang karton na kahon. Nakasulat sa gilid nito ang isang pangalan, Marco. Magamit na iniwan nito nung nag-break sila. Magamit na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Sa isang iglap, nagpasya siya. Oras na para itapon ang lahat. Oras na para tuluyang isara ang kabanatang iyon. Hinila niya ang kahon palabas. Sa loob, nakita niya ang mga luma niyang regalo, isang t-shirt, isang libro, at ilang mga litrato. Sa ilalim ngang lahat ng iyon, naroon ang isang luma at manipis na laptop. Ang laptop na palaging daladala ni Marco noon. Dahil sa kuryosidad, hinanap niya ang charger nito. Isinaksak niya ito at hinintay na bumukas. Ilang sandali pa, sumindi ang screen. Ang wallpaper ay isang luma nilang litrato, isang masayang kuha sa isang beach. Pareho silang nakangiti ng malapat sa kamera. Isang kirot ang dumaan sa kanyang dibdib. Ganun ba talaga sila kasaya nun? O isa lang iyong ilusyon? Kinaloh niya ang mouse at naklik sa ma-folder.
Karamihan ay magdokumento para sa trabaho. Wala siyang partikular na hinahanap. Gusto niya lang sigurong makahanap ng isang bagay na magpapatunay na ang pag-ibig na naramdaman niya ay naging totoo kahit sandali lang. Naklik siya sa isang folder na may pangalang personal. Sa loop, nakakita siya ng isa pang folder, drafts. Binuksan niya ito. May isang file ang sa loob. Isang email. Ang subject ay plano. Napakunot ang noo ni Carla. Binuksan niya ang email. Ito ay naka-address kay Mrs. Elvira Gonzalez. At binasa niya ang masalitang tuluyan ng dudurok sa lahat ng natitira niyang paniniwala. Ma'am, alam kong naalala ka sa sitwasyon namin ni Carla, pero huwag kang maalala. May paraan na ako para makalis dito. May duda akong hindi sa akin ang bata. I think it's Liam's. May nangyari sa kanila nung time na break kami. Narinig ko silang nag-usap nun. I can use this to leave her without looking like the bad guy. Hayaan mo siyang isipin na iniwan ko siya dahil sa bata para ang lahat ng sisi ay mapunta sa akin. Mas madali, mas malinis, matatapos na rin to. Marco, nabitawan ni Carla ang laptop. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabok pero hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na pakpintik ng kanyang dugo. Nanginginig ang kanyang makamay habang dinadampot ang laptop. Tiningnan niya ang petsa ng email. Ang petsa. Ang email ay isinulat 2 araw bago ang kanilang pag-usap sa cafe. 2 araw bago niya sabihin dito na buntis siya. Ang lahat ay kasinungalingan. Hindi siya iniwan ni Marco dahil duwak ito. Hindi siya iniwan dahil hindi ito handa. Iniwan siya ni Marco dahil iyon ang plano. Isang kalkulado, malupit, at demonyong plano para palabasin na ito ang biktima habang siya at si Liam ay naiwan para harapin ang gulo. Ang pagiyak niya, ang sakit, ang magabing hindi siya makatulog lahat ay parte ng isang palabas na si Marco ang direktor. Napahawa siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw ng pakasuklam. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangarap niyang maging ama ang kanyang anak, ay hindi lang pala duwak. Isa siyang halimaw. Si Liam. Si Liam na laging nariyan. Parte rin ba siya nito? Eksakto sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mabinti ay parang gelatin, nanginginig at walang lakas. Lumakat siya papunta sa pinto at binuksan ito. Nakatayo doon si Liam. Ang mukha ay puno pa rin ng pag-alala. Okay ka lang? Narinig ko yung kalabok. Tumingin si Carla sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na niya nakikita ang kanyang kaibigan, ang kanyang sandalan, ang tito Liam ng kanyang anak. Ang nakikita niya ay isang lalaking nagtago ng isang napakalaking sikreto. Isang taong maaring kasama sa isang malaking kasinungalingan na sumira sa kanyang buhay. Liam, sabi niya, ang boses ay basak at nanginginig. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot at sa katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. Kailangan nating mag-usap. Nakatayo si Liam sa may pintuan at sa isang iglap naramdaman niya ang pagbabago ng hangin. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang Carla na kilala niya. Ang kaninang mamatang puno ng pagdududa ay napalitan ng isang malamig na kapatagan. Isang tingin na tumatagos, nang huhusga at sumusukat sa kanyang buong pagkatao. Carla, anong? Pumasok ka? Utos nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. Pumasok si Liam at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang katahimikan sa loob ng sala ay mas mabigat pa kaysa sa katahimikan nila kanina sa sasakyan. Ito ay isang katahimikang may lamang akusasyon. Umupo ka, sabi ulit nito. Sumunod si Liam. Umupo siya sa sofa kung saan ilang buwan na ang nakalipas ay pinanot niya itong umiyak dahil kay Marco. Ngayon, pakiramdam niya ay siya naman ang dahilan ng sakit na gumuguhit sa muka nito. Hindi umupo si Carla. Nanatili itong nakatayo, nakatingin sa kanya mula sa itaas, isang posisyon ng kapangyarihan.
May itatanong ako sa'yo, Liam, simula nito. At gusto ko ngang isang sagot. Oo o hindi lang. Naramdaman ni Liam ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Alam na niya, ito na iyon. Ang araw ng pagtutuos na matagal na niyang kinatatakutan. Naalala mo ba yung gabi? Yung gabi bago kami makabalikan ni Marco? Yung gabi na pareho tayong lasing? Ang bawat salita ay parang isang mabagal na pagtulo ng lason. Tumango lang si Liam, hindi makapagsalita. Huminggang malalim si Carla. May nangyari ba sa atin nung gabing yon? Ang tanong ay binitiwan sa hangin, simple at direkta. Ngunit para kay Liam, ito ang pinakamabigat na tanong na narinig niya sa buong buhay niya. Pwede siyang magsinungaling, pwede siyang umiwas. Pero alam niyang tapos na ang lahat ng pagtatago. Nakita niya sa mga mata ni Carla na alam na nito ang sagot. Ang kailangan na lang nito ay ang kumpirmasyon mula sa kanya. Napayuko si Liam, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito na puno ng sakit. Bulong niya. Ang isang salita ay puno ng pagsisisi at sakit. May nangyari. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mata ang pag-atras ni Carla na parabang sinampal ito. Isang mahinang tunog ang kumawala sa malabi nito. Isang pinahalong gulat at pagkasuklam. Iyon na. Nasira na niya ang lahat. Ang tiwalang inipon niya sa loob ng isang taon ay gumuho sa isang salita lang. Bago pa man siya makapagpaliwanag. Bago pa man niya masabi na pinagsisisihan niya iyon at wala iyong kahulugan. Isang malakas na kalabog ang yumanik sa kanilang pinto. Bang! 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 Hindi ito katok. Ito ay isang marahas na pagbabayo. Nakatinginan sila ni Carla. Parehong nagulat. Bago pa sila makakilos, bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Mrs. Elvira Gonzalez. Ang mukha ay namumula sa galit. Ang mga mata ay nag-apoy. Sa likod nito, nakatayo si Marco. Ang mukha ay seryoso, na parabang isa siyang nag-aalalang anak na sumusunod lang sa kanyang ina. Walang hiya kayo, sigaw ni Mrs. Gonzalez. Ang boses ay matinis at umalingaw-ngaw sa buong apartment. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Carla papunta kay Liam na ngayon ay nakatayo na. Kaya pala bigla na lang nabuntis ang babaeng to. Plinano niyo to. Maahas, manloloko. Ang eskandalo ay nagsimula na. Ang pinto na iniwang bukas ay naging imbitasyon sa mga kapitbahay na sumilip mula sa kanilang mga pinto. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kuryosidad. Ang pribadong sakit ni Carla ay biglang naging isang pampublikong sirko. Tita, ano po bang sinasabi niyo? Subok na pakikisap ni Liam, humaharang sa pagitan ni Mrs. Gonzalez at ni Carla na ngayon ay napasandal sa pader, namumutla at nanginginig. Huwag mo akong matawag-tawag na tita. Duro sa kanya ni Mrs. Gonzalez. Isa kang traidor. Matalik kang kaibigan ng anak ko, pero inahas mo siya. At ikaw naman, baling nito kay Carla. Ang bawat salita ay puno ng kamandak. Ikaw na desperadang babay ka. Nung hindi mo nakuha ang anak ko, itong kaibigan naman niya ang tinukso mo. Ginamit mo pa ang bata para lang makapangikil ng pera. Gold digger! Tama na po! Sigaw ni Carla. Ang mga luha ng kahihiyan at galit ay nagsisimula ng bumuhos sa kanyang mapisngi. Naramdaman niya ang mga matangang makapitbahay na nakatitik sa kanila. Gusto niyang makpalamon sa lupa. Pero hindi pa tapos si Mrs. Gonzalez. Tumingin ito kay Liam na may nanlilisik na mga mata. At ikaw, Liam de Leon. Tandaan mo to. Sisiguraduhin kong malalaman ng lahat sa kumpanya kung anong klaseng tao ka. Sisirain ko ang pangalan mo. Sisirain ko ang karir mo. Hinding-hindi ka na makakakuha ng matinong trabaho kahit saan. Ang banta ay malinaw. Ang kapangyarihan at impluensya ng Gonzalez ay kayang gawin iyon. Nakatayo lang si Liam, tinatanggap ang lahat ng akusasyon, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Carla. Gusto niyang sumigaw na si Marco ang may kasalanan ng lahat, na si Marco ang nag-iwan dito, pero alam niyang wala nang maniniwala. Ang itsura nila ngayon silang dalawa ni Carla. Makasama sa apartment na ito ay sapat ng ebidensya
para sa mga mapanghusgang mata. Nasaruro ng lahat si Carla. Ang pagtuklas sa panloloko ni Marco. Ang pagkumpirma sa sikreto ni Liam. At ngayon, ang publikong kahihiyan na ito. Ang kanyang isipan ay hindi na makapagproseso. Ang ingay, ang maakusasyon, ang mamapanuring, tingin ng makapitbahay, lahat ay umugong sa kanyang tainga. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang tiningnan niya. Si Liam. Ang lalaking naging sandalan niya, ngunit ngayon ay simbolo na rin ng isang malaking kasinungalingan. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, humakbang siya papalapit. Ang kanyang gamata, basang-basang ang luha, ay nakatingin ng diretso kay Liam. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay basak, nanginginig, at punong kawalan ng pag-asa. Umalis ka na, Liam, sabi niya, halos pabulong na. Layuan mo kami ng anak ko. Huminto ang lahat. Maging si Mrs. Gonzales ay natigilan. Carla, please, pakinggan mo muna ako. Pakiusap ni Liam. Ang kanyang puso ay nadudurok. Please, pag-ulit ni Carla, mas may diin. Ang isang salita ay puno ng lahat ng sakit at pagod na nararamdaman niya. Umalis ka na. Iyon na, ang huling pako sa kabaong. Tinalikuran ni Liam ang nanonot na si Mrs. Gonzales at ang nakbubunying si Marco. Dahan-dahan siyang lumakat palabas ng pinto. Dala-dala ang bigat ng isang mundong gumuho sa kanyang manggabalikat. Iniwan niya si Carla sa gitna ng eskandalo, mag-isa, na siyang pinakakinatatakutan niyang mangyari sa simula pa lang. Nang sumara ang pinto at tuluyan nang umalis si Liam, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa kaguluhan. Wala na ang mga sigaw ni Mrs. Gonzales. Wala na ang mga mapanuring mata ng mga kapitbahay. Tanging si Carla na lang ang naiwan. Nakatayo sa gitna ng kanyang sala at ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. Hindi siya umiyak. Pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng luha sa kanyang katawan. Ang nararamdaman niya ay isang malalim at malamig na kawalan. Isang pakiramdam na guhong-guho na ang lahat ng pundasyong kanyang tinayuan. Itinulak niya palayo si Marco, ang lalaking nanakit sa kanya. Ngayon, itinulak niya palayo si Liam, ang lalaking dumamay sa kanya. Mag-isa na lang talaga siya. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa silid ni Leo. Mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Ang munting dibdib nito ay marahang tumataas baba. Walang kamalay-malay sa lindo na sumira sa mundo ng kanyang ina. Hinaplos ni Carla ang malambot nitong pisngi. Para kanino siya? Lalaban kong lahat sila. Ay, nagsinungaling sa kanya? Para kanino siya? Babangon kong pati ang taong pinakatiwalaan niya. Ay, may tinatago rin pala. Umupo siya sa sahig sa tabingang kuna. Niyakap ang kanyang nga tuhod. At ipinikit ang kanyang nga mata. Gusto niyang mawala. Gusto niyang magising at malaman na isa lang itong masamang panaginip. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, umilaw ang screen ng kanyang cellphone na naiwan sa mesa. Isang notification. Hindi niya ito pinansin. Pakaraan ng ilang segundo, umilaw ulit ito. At ulit, napilitan siyang tumayo at kunin ito. Puno ang kanyang notification screen ng mga mensahe mula sa isang tao, Liam. Ang unang reaksyon niya ay galit. Gusto niyang i-block ang numero. Gusto niyang itapon ang cellphone sa pader. Ngunit habang tinititigan niya ang pangalan sa screen, isang bahagi niya ang nag-atubili, ang bahaging nakakakilala sa lalaking nag-iwan ng gatas sa kanyang pinto, sa lalaking sumama sa kanya sa lahat ng check-up, sa lalaking unang nagpangiti sa kanya pagkatapos siyang wasakin ni Marco. Huminga siya ng malalim at binuksan ang mensahe. Hindi ito isang simpleng sorry. Ito ay isang pader ng text, isang nobela, at sinimula niyang basahin. Carla, alam kong galit ka at may karapatan ka. Patawarin mo ako, hindi dahil sa nangyari sa atin, kundi dahil sa hindi ko paksas. Habis sa iyong toto sa simula pa lang. Naging duwag ako. Natakot akong masira kung anuman ang mayroon tayo ang pagkakaibigan natin.
Natakot akong isipin mo na ginagamit ko ang isang pagkakamali para mapalapit sa iyo. Patawarin mo ako. Yung gabing yon, lasing tayo, pareho tayong nasasaktan. Ako, dahil nakikita kitang nasasaktan dahil sa kanya. Ikaw, dahil sa kanya. Isang pagkakamali yon, Carla. Isang pagkakamaling pinagsisihan ko kinabukasan, hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa paraan kung paano ito nangyari. Alam kong mahal mo si Marco, kaya nakasundo tayong kalimutan na lang. Akala ko, iyon ang tama. Iyon ang paraan para protektahan ka. Pero nagkamali ako. Dapat sinabi ko sa'yo nung una pa lang. Dapat naging tapat ako. Hindi ako parte ng plano ni Marco. Hindi ko alam ang ginawa niya hanggang sa huli na ang lahat. Para patunayan sa'yo, tingnan mo ang attachment sa baba. Isa itong recording. Nirecord ko ang pag-usap namin sa pantry, isang araw pagkatapos kang iwan ni Marco. Pakinggan mo ang sarili niyang masalita. Nag-alilangan si Carla, pero naklik siya sa audio file. Inilagay niya ang cellphone sa kanyang tainga. Narinig niya ang boses ni Liam, seryoso. Nakita ko siya kagabi, Marco. Alam mo ba kung gaano mo siya winasak? At pagkatapos, ang boses ni Marco, mayabang at walang pakialam. Ginusto niya yan. Binigyan ko siya ng solusyon. Ayaw niya. Anong magagawa ko? Buhay ko ang masisira. Paulit-ulit na pinakinggan ni Carla ang recording. Bawat salita ni Marco ay isang sampal. Bawat salita ni Liam ay isang patunay. Habang nakikinig, ang yelo sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang umapoy na galit. Galit hindi kay Liam, kundi sa lalaking nagmanyobrang ang lahat. Tinapos niya ang pagbabasa sa mensahe ni Liam. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Ang hinihiling ko lang, huwag mong hayaan na manalo sila. Huwag mong hayaan na sila ang magsulat ng kwento mo. Lumaban ka, Carla. Alam kong kaya mo. At kahit na itinulak mo ako palayo, lagi mong tatandaan na nandito lang ako, naghihintay. Nag-alala, nagmamahal. Ang huling salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Carla. Pinunasan niya ang kanyang ngapisngi. Ang kaninang maluhang sakit at kahihiyan ay napalitan ng maluhang determinasyon. Tama si Liam. Hindi niya hahayaan na si Marco at ang ina nito ang manalo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa nanginginig ngunit determinadong madaliri, tinawagan niya si Liam. Hello? Sagot nito. Ang boses ay puno ng kaba. Liam, sabi ni Carla. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bakal sa likod nito. Nasaan ka? Nasa labas lang ng building niyo. Hindi ako umalis. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa malabi ni Carla. Pumunta ka sa bahay ng mga Gonzales. Susunod ako. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag bago pa man ito makasagot. Tinawagan niya ang kanyang ina para magbantay kay Leo. Oras na para tapusin ito. Pagdating ni Carla sa mansyon ng Gonzales, naroon na si Liam sa labas ng gate naghihintay. Nakatinginan sila. Walang salitang namagitan, pero sa isang tingin lang, nakaintindihan na sila. Makasama sila sa laban na ito. Sinalubong sila sa pinto ni Mrs. Gonzales na nagulat sa kanilang pagdating. Anong ginagawa niyo dito? Tapos na tayo. Hindi pa po. Magalang ngunit matatak na sabi ni Carla. Kailangan naming makausap si Marco. Sa loop. Nakaupo si Marco sa sala kasama si Isabel, ang kanyang fiancé. Tumayo si Marco, handa na para sa isa pang komprontasyon. Ano na naman to, Carla? Hindi ka pa ba tapos? Mayabang niyang tanong. Sa halip na sumagot, kinuha ni Carla ang kanyang cellphone at inilapa sa center table. Pinitik niya ang play. Ang boses ni Marco mula sa recording ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ginusto niya yan. Buhay ko ang masisira. Namutla si Marco. Meijing, si Isabel at si Mrs. Gonzales ay natihilan. Pagkatapos, kinuha ni Carla ang laptop na naiwan ni Marco. Binuksan niya ito sa email. Iniharap niya ang screen kay Isabel. Basahin mo, utos ni Carla. Nanginginig na binasa ni Isabel ang email.
Ang tungkol sa plano. Ang tungkol sa paggamit sa pagbubuntis bilang dahilan para umalis. Humarap si Carla kay Marco. Ang kanyang nga mata ay nag-apoy, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Akala mo matalino ka, Marco? Akala mo na plano mo ang lahat. Pero nakalimutan mo ang isang bagay, ang katotohanan. Palagi itong lumalabas. Gaano mo man ito subukang ibaon. This is ridiculous. Gawa-gawa niyo lang yan, sigaw ni Mrs. Gonzales. Pero huli na. Tumingin si Isabel kay Marco. Ang mamata ay punong luha at pagkasuklam. Toto ba to, Marco? Dahil sa pakagipit, sa pagka-corner, lumabas ang tunay na kulay ni Marco. Ang maskara ng pagiging kalmado at sopistikado ay tuluyang nahulog. Ginawa ko nga. Sigaw niya. Ang mukha ay pangit sa galit. At ano ngayon? Sino maniniwala sa isang katulad mo? Isang babaeng may anak na hindi alam kung sino ang ama. Tumingin si Isabel sa kanya. Sa wakas ay nakita ang halimaw na matagal nang nagtatago. Tumayo ito. Tapos na tayo, sabi nito, ang boses ay basag. Bago kinuha ang kanyang bag at nak-walk out. Naiwan si Marco na nakatayo doon, talunan at nakahubad ang lahat ng kasinungalingan. Sa harap ni Carla, sa harap ni Liam, at sa harap ng kanyang ina na ngayon ay hindi makapaniwala sa nasaksihan. Tumalikod na si Carla, tapos na ang laban. Naglakad siya palabas ng mansyon, kasunod si Liam. Sa ilalim ng kalangitan gabi, sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakahinga siya ng maluwag. Lumipas ang ilang linggo. Ang eskandalong yumani sa buhay ni Carla ay unti-unting humupa, na parang isang bagyo na nag-iwan ng katahimikan pagkatapos ng matinding pananalasa. Ang mausapan ng makapitbahay ay naglaho. Ang tensyon sa hangin ay napalitan ng isang payapang normalidad. Isang hapon, habang nagpapatulog kay Leo, nakatanggap si Carla ng isang text mula sa dati niyang katrabaho at kaibigan. Mars, nabalitaan mo na? Nag-resign si Sir Marco. Biglaan. At confirm, kanselado na raw ang kasal. Grabe ang chismis dito sa office. Anyway, ingat ka lagi. Binasa ni Carla ang mensahe ng 2 beses. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng tuwa, ng paghihiganti, o kahit anong malakas na emosyon. Pero wala. Ang naramdaman lang niya ay isang malalim na buntong hiningangang ginhawa, isang pakiramdam na parabang isang mabigat na libro na matagal na niyang binabasa ay sa wakas ay naisara na. Hindi na mahalaga si Marco. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ibinaba niya ang kanyang cellphone at lumabas ng silid. Mula sa pintuan, natanaw niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanya. Sa sahig ng sala, sa gitna ng nakalat na laruan, nakaupo si Liam. Sa harap niya ay si Leo, na masayang-masaya habang pinagsasalansan nila ang nga-decolor na building blocks. Maingat na inilagay ni Liam ang isang pulang blok sa tuktok ng kanilang munting tore. Isa pa, anak, narinig niyang bulong ni Liam. Kaya natin to. Ngumiti si Leo at sinubukang ilagay ang isang dilaw na blok, ngunit dahil sa kanyang maliliit na kamay, natabik niya ito at gumuho ang buong tore. Sa halip na mainis, isang malakas na halaha ang kumawala mula kay Liam na sinundan ng masayang tawa ni Leo. Nakatayo lang doon si Carla, tahimik na pinagmamasdan sila. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa kanilang dalawa, lumilikang ang isang ginintuang sinak sa kanilang paligid. Dito, sa katahimikan ng kanyang sariling tahanan, isang malinaw na katotohanan ang tumama sa kanya. Ang pag-ibig na palagi niyang pinapangarap, ang pag-ibig na hinahanap niya sa maingay na pangako at magagarang plano ni Marco ay matagal na palang nasa tabi niya. Tahimik, hindi nagyayabang, hindi humihingi ng kapalit. Ito ay ang pag-ibig na naghahatid ng pagkain kapag hindi ka makakain. Ito ay ang pag-ibig na sumasama sa iyo sa check-up. Ito ay ang pag-ibig na matiyagang nagpapatumbang ang toreng gawa sa blok para lang mapatawa ang iyong anak. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya namalaya na nasa likuran na pala siya ni Liam. Naramdaman siguro nito ang kanyang presensya dahil huminto ito sa paglalaro at dahan-dahang lumingon pataas.
Walang nagsalita sa una. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Salamat, basak ni Carla sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina ngunit puno ng kahulugan. Tumigil siya sandali. Hinahanap ang tamang nga salita. Salamat, hindi lang para kanina, kundi para sa lahat. Sa pananatili mo. Ang mamata ni Liam ay bahagyang nainit. Isang maliit, tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Ang ngiting iyon ay umabot hanggang sa kanyang gamata, na ngayon ay puno ngang isang emosyon na matagal na niyang itinatago. Lagi akong mananatili, sagot niya. Isang simpleng pangako na mas matimbang pa kaysa sa lahat ng salitang narinig niya mula kay Marco. Nakatinginan sila at sa sandaling iyon, walang kailangan pang sabihin. Sa isang tingin lang, naroon na ang lahat ang pagunawa sa lahat ng pinagdaanan, ang pagtanggap sa mga pagkakamali ng nakaraan at ang isang hindi masambit na pangako ng isang bagong simula. Ang mahabang, masakit na paglalakbay ay tapos na. Ito na ang simula ng daan patungo sa pagilom. Biglang tumayo si Leo, medyo hindi pa balansa ang nga paa. Naglakad ito papalapit sa kanila. Kinuha nito ang isang kamay ni Carla at pagkatapos ay ang isang kamay ni Liam. Pinagsama nito ang kanilang nga kamay na parabang sinasabi na dito sila nabibilang makakasama. Napatingin sina Carla at Liam sa kanilang magkahawa na magkamay na pinakduktong ang maliit na kamay sa gitna. Pagkatapos ay muli silang nakatinginan at sabay nang ngumiti. Ito na sila ngayon. Hindi isang perpektong pamilya na nabuo mula sa isang fairy tale. Sila ay isang tunay na pamilya. Isang pamilyang hindi nabuo sa ingay ng mapangarap at pangako, kundi sa katahimikan ng pananatili, pagpapatawad, at pagmamahal na sinubok ng panahon. Isang pamilyang handa nang harapin ang anumang bukas, basta sila'y makakasama. At dito nagtatapos ang kwento ni na Carla, Liam, at ng kanilang munting si Leo. Mga minamahal kong taga-subaybay, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, parabang naging totoo sila sa aking isipan. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Carla, ang tahimik na pag-alala at pagmamahal ni Liam, at ang pag-asang dala-dala ng munting si Leo. Naging isang karangalan ang bigyan sila ng buhay at ibahagi ang kanilang kwento sa inyo. Sana, sa kanilang paglalakbay, naipadama ko sa inyo ang isang mahalagang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging matatagpuan sa ingay ngang mapangako o sa ningning ngang mapangarap. Minsan, ito ay nasa katahimikan ngang pananatili, sa isang kamay na handang dumamay sa pinakamadilim na sandali, at sa pag-alaga na hindi kailanman humihingi ng anumang kapalit. Ito ay tungkol sa lakas na matatagpuan natin sa kabilangang pagkawasak at sa pagpapatawad, hindi lamang para sa mga taong nakasakit sa atin, kundi para na rin sa ating mga sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong salubin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Kaninong karakter kayo pinakanakarelate? Ikinagagala kong basahin ang inyong makomento sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na kwentong susubaybayan. Ako ang inyong manunulat. Laging nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Muli, maraming salamat po.